Kaya kung matagal ka ng Kristiyano, sumali ka sa discipleship group para matuto at lumakas ka. Kung ikaw naman ay D-group leader, huwag kang makontento. Umattend ka ng equipping tuwing Wednesday. Araw-araw makipag-usap ka sa Diyos, mag-aral ka sa pamagitan ng pagbabasa ng Bible. Nakakalungkot kasi may mga leader na nakontento na at hindi na nagsikap lumago. At kadalasan nga hindi na umaattend sa kanyang upline. Kaibigan, tanungin mo kung sino ka. Ikaw ba yung taong merong childlike faith? Suriin mo kung totoo ito sa iyong sarili. I am willing to listen more than talk. I admit when I am mistaken. I observe before acting on a situation. I am able to agree to disagree. I desire information more than answers. I enjoy asking questions. I am open to suggestions and new ideas. I feel comfortable asking for advice or directions. I am patient and a willing student. I enjoy reading for information that is practical and applicable. I seek out new perspectives on the questions of life. I can appreciate criticism without being deeply wounded. Kapag totoo sa buhay mo ang mga statement na ito, ay praise God, ikaw ay teachable. Pero kung hindi, ay kailangan mo mag-improve. And lastly, number 3, paano tayo magkakaroon ng childlike faith? Wonders with awe. Ibigan, kailan ka huling namangha sa Diyos? Ang childlike faith ay yung patuloy mong pagkamangha sa Kanya. Hindi natatapos yung pagkabilib mo sa Kanya na wala siyang katulad at wala siyang kapantay sa kapangyarihan. May isang istorya sa Bible na yung mga alagad ay hindi napalayas ang masamang espiritu sa isang bata. Kaya dinala ito sa Panginoong Hesus. Sabi nung tatay na simula pagkabata ay sinapian na ito ng masamang espiritu. Basahin natin ang Marcos 9:22-27. Madalas siyang itapon sa apoy at tubig upang siya ay patayin. Ngunit kung may magagawa ka, tulungan mo kami. Mahabag ka sa amin. Sinabi ni Jesus sa kanya, kung sumampalataya ka, ang lahat ay maaring mangyari sa kanya na sumasampalataya. Kaagad na sumigaw na may luha ang ama ng bata. Sumasampalataya ako, Panginoon. Tulungan mo ako sa kawalan ko ng pananampalataya. Nang makita ni Jesus na patakbong dumarating ang mga tao, sinaway niya ang karumal-dumal na espiritu. Sinabi niya, espiritu ng pipi at bingi, iniuutos ko sa iyo na lumabas ka sa kanya at huwag ka nang papasok sa kanya. Ang espiritu ay sumigaw, pinangisay ang bata at lumabas sa kanya. Nagmistulang patay ang bata na anupat marami ang nagsabi na patay na ang bata. Ngunit nang hawakan siya ni Jesus sa kamay at ibangon, ang bata ay bumangon. Narealize ko na sa verse 22 ay nagdududa ang tatay na kayang pagalingin ng Panginoong Hesus ang kanyang anak. Ang sabi niya, kung may magagawa ka, tulungan mo kami. Narealize ko ang childlike faith ay hindi perfect. Minsan nagdududa ka, pero ang childlike faith ay umaamin sa kanyang pagdududa at hinihingi sa Diyos na palakasin ng kanyang pananampalataya. Hindi ka magpe-pretend na ikaw ay super Christian. Hindi, tingnan mo, nung sinabi ng Panginoong Hesus na kung sumampalataya ka, ang lahat ay maaring mangyari sa kanya na sumasampalataya. And then sabi nung tatay, sumigaw na may luha. Sabi niya, sumasampalataya ako, Panginoon. Tulungan mo ako sa kawalan ko ng pananampalataya. Grabe, ito ang childlike faith. Wala kang pride. Sabi niya, inaamin ko kulang po yung pananampalataya ko. Palakasin niyo po ang kawalan ko ng pananampalataya. And then, anong ginawa ng Panginoong Hesus? Ipinakita niya yung pagpapagaling niya sa kanyang anak. I'm sure, yung tatay ay lumago ang kanyang pananampalataya dahil sa pinakita ng Panginoong Hesus, ang pagpapagaling sa kanyang anak. Narealize ko kapag inaamin mo na kulang ang pananampalataya mo sa Panginoong Hesus at gusto mo itong palakasin, ay ipapakita niya sa iyo yung kaya niyang gawin sa buhay mo upang lumago ang pananampalataya mo. Bakit? Ang gusto niya ay patuloy kang mamangha sa Kanya. Patuloy mong hanapin yung pagkilos niya sa buhay mo. Now, tanungin mo ito sa sarili. Kailan mo huling naranasan yung pagkamangha mo sa Diyos dahil sa ginawa niya sa buhay mo? Now, maaaring sinasabi mo, parang wala akong matandaan.
Kaibigan, baka kaya hindi ka namamanga sa Kanya ay hindi mo nararanasan yung pagkilos niya sa buhay mo. Marahil hindi ka nananampalataya sa kaya niyang gawin sa buhay mo. Hindi ka nananampalataya na pwede mong hilingin sa Kanya na dadagdagan niya ang iyong pananampalataya, na ipapakita niya sa iyong mga mata yung pagkilos niya sa mga bagay na imposible mangyari. Na-realize ko yung mga bata, gustong-gusto ng adventure. Gustong-gusto nila ng discovery, na makatuklas ng mga bagong matututunan. Gusto nilang patuloy na nag-e-explore at natututo. Kaibigan, ganito yung childlike faith. Palagi kang nag-aabang sa gagawin ng Diyos. Excited ka na alam mo yung pinapagawa ng Diyos sa iyo ay magagawa mo at matutupad mo ng buo ang full potential na dinisenyo ng Diyos para sa iyo. At dahil doon, meron kang kasiglahan araw-araw na bumangon at tanungin ng Diyos, Lord, anong adventure natin ngayon? Anong gagawin ko para sa iyo? Anong ipapakita mo sa akin ngayon? Sabi ni George Mueller, faith does not operate in the realm of the possible. There's no glory for God in that which is humanly possible. Faith begins where man's power ends. Kaibigan, anong gusto mong masaksihan na gagawin ng Diyos sa iyong buhay? Simulan mo lakihan ng iyong pangarap. Lakihan mo na sobrang laki ay hindi mo iisipin na kapag nangyari yon dahil yon sa iyong lakas at galing. Kung hindi, lakihan mo ang pangarap mo para sa kaharian ng Diyos. Dahil pag nangyari yon, alam mo na ang Diyos ang kumilos para sa iyo. Maging excited ka para dito. Alam mo na natutuwa siya na nagtitiwala ka sa Kanya, na kaya niyang tuparin ang vision na inilagay niya sa puso mo. May isang bata na kasama yung kanyang nanay. Nagpunta sila sa isang drugstore. At doon sa drugstore na yon, merong bote ng candy. At yung bata, titig na titig doon sa mga candy. Then yung may-ari ng drugstore, tinignan niya yung bata. Sabi niya, gusto mo? Sabi ng bata, opo. Sabi ng may-ari, sige, kuha ka lang. Kaya lang, hindi kumikilos yung bata. Sabi ng may-ari, sige na, kumuha ka na kahit gaano karami. Pero hindi pa rin kumikilos yung bata. Hanggang sa yung owner, dinukot niya yung kanyang kamay doon sa garapon. At pagbunot nito ng kanyang kamay ay napakaraming candy ang hawak nito. At ibinigay niya lahat doon sa bata. At yung bata, tuwan-tuwa, punong-puno yung kanyang bulsa. Nung nakalabas na sa drugstore yung nanay at yung anak niya, sabi nung nanay, bakit nung sinabi sa'yo ng may-ari na kumuha ka ng candy, hindi ka kumukuha? Alam mo, napangiti yung bata. Sabi niya, mas malaki po kasi yung kamay nung may-ari kaysa sa kamay ko. Kaya siya ang inaantay ko na kumuha para ibigay sa akin. Alam mo, na-realize ko na dapat ganun din tayo mag-isip, na mas malaki ang kamay ng Diyos kaysa sa atin. Hindi natin iisipin na kaya natin magtagumpay sa sarili nating kakayanan. Kaya nga minsan hindi na tayo namamanga sa Diyos kasi nakaasa lang tayo sa sarili nating kamay. Hindi natin masasaksihan ang pagkilos ng kamay ng Diyos, yung laki ng scope ng kaya niyang gawin. Ang liit ng kamay natin kaya may limitasyon lang ang magagawa natin. Kaya ang nakikita natin tuloy yung normal lang na nagagawa natin. Walang kamangha-mangha doon sa ating na-accomplish. Pero sa kabaligtaran, kapag hinayaan mo ang kamay ng Diyos, nagdepende ka sa Kanya. Sinabi mo sa Kanya, Lord, hindi ko po ito kaya. Ikaw po yung kumilos dito. Susunod po ako pero not by might but by your spirit. I-accomplish mo kung ano yung gusto mong i-accomplish. Kaibigan, kapag ganon ang prayer mo, doon mo makikita yung miracle. Doon mo makikita yung pagkilos ng Diyos. Doon mo makikita yung malaking kamay na kumikilos sa mga sirkumstansya ng iyong buhay. Doon mo mararanasan yung lasting fruit. Doon mo mararanasan yung pamumunga na gawa ng banal na spirito. Kaya ka nga magbabago.